Nagsimula ang pelikula sa isang maingat at masipag na house husband na si Kang Mo habang abala sa paglilinis ng magulong bahay. Baligtad ang nakasanayang papel sa kanilang kasal, dahil ang asawa niyang si Misun ang lumalabas para kumita habang si Kang Mo naman ang nagpapatakbo ng tahanan. Matapos maglinis at magluto, palihim na kumuha si Kang Mo ng pera sa wallet ng natutulog na asawa para ipambili ng grocery. Ngunit bago makapuslit, biglang tumunog ang cellphone at nagising si Misun, isang kapitan sa Criminal Investigations Division na pinatatawag sa opisina. Napansin ni Misun si Kang Mo na hawak ang pera, kaya napapahiyang ibinalik ito ng asawa bago lumabas. Madalas tingnan ni Misun ang asawa na hindi maasahan, at pakiramdam niya ay natalo siya sa loto ng kasal. Gayunpaman, hindi niya may kakaila na talagang maasikaso si Kang Mo at inaalagaan siya nito araw-araw ng may tapat na pagmamahal. Matapos ang almusal, pumasok si Misun sa trabaho habang si Kang Mo naman ay bumalik sa pagiging kindergarten driver. Simple lang ang kanyang routine. Ngunit may extreme na paraan siya ng pagpapasaya sa mga bata, tulad ng marahas na pagmamaneho para lang patawanin sila. Sa likod ng kanyang pagiging lampa at tila walang kamalay-malay na imahe, nagtatago ang isang matalino ngunit ordinaryong lalaking may malupit na nakaraan. Ang kanyang kasalukuyang buhay ay isa lamang disguise. Mula roon, lumipat ang kwento kay Misun sa opisina ng pulisya. Isa siyang matalas na detective na may kahanga-hangang track record bilang isa sa pinakamahusay na shooter sa Asia at mahusay sa hand-to-hand combat. Ang isa sa pinakamalaking investigasyon ni Misun ay laban sa madulas na drug kingpin na si Changi, na nagbabalat kayo ng transaksyon gamit ang used car market. Naglatag si Misun ng bitag para sa courier ni Changi at naklone ang telepono nito, na nagdala sa kanya diretso sa kuta ng operasyon na nakatago sa isang used car dealership. Nang makuha ang lokasyon, tinipon ni Misun ang kanyang koponan na sina Sangyong, Dongso, at Hanki para pangunahan ang pagsalakay sa target na lugar. Naging maayos ang operasyon at mabilis nilang napatumba ang mga tauhan ng sindikato, ngunit nanatiling kalmado si Changi sa loob dahil alam niyang walang pisikal na ebidensya ang mga pulis. Gayunpaman, gumana ang matalas na instincts ni Misun nang mapansin ang sikretong papel at gamit ang lapis ay nakuha niya ang numero sa plaka ng isang kotse. Sa pag-inspeksyon ng team sa sasakyan, nakita nila ang bag ng droga kaya agad na inaresto si Changi at ang kanyang mga tauhan. Nang gabing iyon, nag-celebrate si Misun at ang kanyang team sa kanilang bahay. Sa ibang dako, isang misteryosong babae na si Baek Sien-woo ang nakakuha ng sensitibong bank data ng isang corrupt na general. Tinangka niyang takasan ang mga tauhan ng general ngunit nabaril siya at nahulog mula sa gusali. Dumating si Misun sa pinangyarihan at nalamang nakaligtas si Sien-woo dahil sa bulletproof vest, ngunit nawalan ito ng malay. Hindi naman matukoy ang mga namamaril dahil sadyang pinutol ang mga cable ng security camera. Dahil sa kaunting impormasyon, napagtanto ni Misun na hindi ordinaryo ang krimen kaya inutusan niya si Dongso na ibalita sa media na patay na ang biktima para mapaniwala ang mga umatake. Pagkatapos nito, nagtungo sina Misun at Sangyong sa ospital at kinumpirma ng doktor na comatose at may malubhang pinsala si Sien-woo. Samantala, habang namimili ng prutas si Kang Mo, napansin niya ang isang babaeng hinahabol ng mga kalalakihan hanggang sa ma-corner sa isang dead end. Bago pa ito mahuli, mabilis at tahimik na sumaklolo si Kang Mo sa dilim at isa-isang napatumba ang mga umatake. Ang babae ay lumabas na si Jang Hee-jo, isang dating kaibigan ni Kang Mo, na nagpaliwanag na nasa seryoso siyang problema kasama ang kanyang asawa na si Kim Jung-san. Ang misteryosong grupong ito ay konektado rin sa pag-atake kay Baek Sien-woo. At kinidnap nila si Jung-san para sa corrupt na general. Nang hindi namamalayan ni Kang Mo, nasaksihan ng dalawang kasamahan ni Misun ang eksena at nagkamaling isipin na nangangaliwa siya. Pabalik sa istasyon, ipinaliwanag ni Dongso at Hunki ang nakita kay Sangyong upang humingi ng payo. Nakinig si Sangyong, at para sa kanila, mukhang may ibang babae nga si Kang Mo. Habang nagmamarites ang grupo, narinig ni Misun ang lahat ngunit hindi niya ito pinaniwalaan. Napagtanto ni Dongso at Hunki na lumampas sila sa linya kaya agad silang humingi ng tawad kay Misun dahil advance sila mag-isip. Nang gabing iyon, panatag na nag-ayos ng bahay si Misun, tiwalang hindi siya pagtataksilan ni Kang Mo lalo na't nakita nitong halos walang laman ang wallet ng asawa. Habang mapayapa siyang natutulog, nagising naman si Kang Mo at nagbukas ng kahon ng mga lumang alaala,
kung saan nagsimulang lumabas ang katotohanan tungkol sa kanyang brutal na nakaraan. Sa loob ng kahon ay ang mga lumang larawan kasama sina Kim Jong-san at Jang Hee-joo. Si Kang Mo ay dating isang special agent sa isang lihim na unit ng militar ng South Korea na nakatalaga sa counter-terrorism. Burado ang lahat ng record ng kanyang pagkakakilanlan, kaya maging ang asawa niyang detective ay walang kaalam-alam sa kanyang nakaraan. Ang huling misyon ni Kang Mo bilang commander ni Hee-joo at Jong-san ay ang pagpigil sa ilegal na kargamento ng armas mula Russia patungong North Korea. Nang makatanggap ng bagong intelligence na nagbago ang schedule, agad na umalis si Kang Mo kasama ang kanyang team nang hindi sinasabihan si Jong-san upang pigilan ang pag-alis ng barko. Dahil sa galit sa pagkakaiwan sa kanya, kinontak ni Jong-san ang superior at ipinaalam na tumuloy pa rin si Kang Mo sa misyon. Samantala, napansin ni Kang Mo na ang barko ay patungo sa South Korea sa halip na North Korea. Inactivate ni Kang Mo ang isang EMP device upang mapigilan ang pag-alis ng barko. Gayunpaman, nabigo silang makatakas nang huliin sila ng Russian Mafia, na brutal na nagtorture kay Kang Mo upang makuha ang access code ng EMP na nasa barko. Handang mamatay si Kang Mo, ngunit ang paghihirap ng kanyang kasamahan ang nagtulak sa kanya na ibigay ang access code. Pero pinatay pa rin ito matapos makuha ang EMP access. Dahil dito, itiniwalag si Kang Mo ng Special Forces Command sa ginawa niyang misyon ng walang pahintulot sa mga nakatataas sa kanya. Mula noon, sumumpa si Jong-san na paghihigantihan ang mga responsable sa pagkamatay ng kanilang kasamahan. Kinaumagahan, muling nagkita sina Kang Mo at Hee-joo habang lihim na sinusundan ng dalawang kasamahan ni Misun. Nang matanggap ni Misun ang mga larawan mula sa kanyang mga katrabaho, natulala at nalito siya sa tila patunay ng pagtataksil ng kanyang asawa, ang lalaking palagi niyang inaakalang walang kamuangwang at lampa. Balik sa bahay ni Kim Jong-san, nagpa siya si Kang Mo na tulungan si Hee-joo na hanapin ang asawa nito dahil ayaw na niyang mawalan ng isa pang kaibigan. Hinala niya na tinarget si Jong-san matapos magulat ng katiwalian sa Ministry of Defense. Upang makahanap ng pahiwatig sa kinaroroonan nito, sinuri nila ang isang walang markang sobre na dumating sa bahay noong nakaraang araw. Nang buksan ito ni Kang Mo, nakakita sila ng isang web code sa loob. Agad nilang kinontak ang may-ari ng web address upang magtanong tungkol kay Jong-san, at nagmungkahi ang informant na magkita sila sa isang hotel sa susunod na hapon. Samantala, di pa rin naniniwala si Misun sa chismis na nangangaliwa ang kanyang asawa. Bilang isang detective, naghanap siya ng ebidensya ng pambababae ni Kang Mo. Ngunit wala siyang nahanap. Hindi nagtagal, umuwi si Kang Mo at nakiusap na hiramin ang kotse ni Misun para mag-fishing. Kahit nakaramdam ng kakaiba sa kilos ng asawa, nag-atubili man ay sumang-ayon pa rin si Misun. Kinaumagahan, lihim na sinundan ni Misun at Sangyong si Kang Mo. Bagamat mukha talagang mangingisda ang asawa, laking gulat nila nang makitang nakipagkita ito kay Hee-joo at magkasamang pumasok sa isang hotel. Sa galit ni Misun sa tila malinaw na katibayan ng pangangaliwa, gusto niya itong harapin, ngunit pinigilan siya ni Sangyong at nagpa siya na lang silang i-monitor si Kang Mo gamit ang isang drone. Habang tinitignan nila ang video ng drone, nakatanggap si Misun ng tawag mula sa opisina dahil may bagong CCTV footage bago salakayin si Sienwo at nagising na rin ito mula sa coma. Agad na nagtungo sina Misun at Sangyong sa ospital upang tanungin ang biktima. Samantala, ibinunyag ng informant kina Kang Mo at Hee-joo na nasangkot si General Park sa isang korupsyon kung saan ang $2 bilyong ay nasa isang bank account na ang access code ay nasa isang flash drive. Kamakailan, ninakaw ang flash drive na ito ng asawa ni Hee-joo at ng kasosyo nitong si Baek Sienwo. Ito ang dahilan kung bakit kinidnap si Jong-san at tinarget si Sienwo, gusto ng general na mabawi ang drive sa kahit anong halaga. Kahit ngayon, walang nakakaalam kung saan nakatago ang flash drive. Sinabi ng informant na bihag ni General Park si Jong-san at ang impormasyon sa kinaroroonan nito ay nasa USB drive. Ang kwento ay lumipat pabalik kay Misun na nagtatanong kay Sienwo. Ipinaliwanag ni Sienwo na mga tauhan ni General Park ang umatake sa kanya upang makuha ang flash drive na naglalaman ng mga record ng korupsyon. Isiniwalat din niya na decoy lamang ang drive na nakuha sa kanya, dahil ang totoong flash drive ay nakatago sa bahay ng kasosyo niyang si Kim Jong-san. Matapos makuha ang impormasyon, nagpasalamat si Misun at umalis.
Samantala, binuksan ni Hee-jo at Kang Mo ang file mula sa informant na nagpapatunay na itinatago si Jung-san sa isang military mental health facility para sa mga sundalong may PTSD. Sa pagkaunawa sa panganib ng lugar, sinabihan ni Kang Mo si Hee-jo na manatili na lang. Ngunit tumanggi ito at nagpumilit na sumama upang tumulong sa pagsagip sa asawa. Nang gabing iyon, habang natutulog si Kang Mo, tahimik na na-clone ni Mison ang data ng cellphone niya. Nais niyang i-synchronize at subaybayan ang lahat ng mensahe, call logs, lokasyon, at mga media file ng asawa. Kinabukasan, habang paulit-ulit na tino-torture ng doktor ni General Park si Jung-san upang makuha ang lokasyon ng mga financial file, dumating sina Kang Mo at Hee-jo sa pasilidad. Upang makapasok, nagpanggap si Kang Mo bilang tagalinis ng septic tank. Nang makarating sa loob, pinutol nila ang kuryente upang lumikha ng kalituhan, na nagpahintulot kay Kang Mo na humalo bilang isang pasyente. Mula roon, nagpanggap si Kang Mo bilang gwardya at tinunton ang silid ni Jung-san sa gabay ni Hee-jo. Nang lumabas ang katulong ng doktor upang kumuha ng bagong baterya para sa shock device, sumulpot si Kang Mo at pinatumba ang doktor, saka ipinalit ang posisyon nito kay Jung-san. Pagbalik ng katulong, nagulat ito nang makuryente ang sariling amo, habang matagumpay namang tumakas sina Kang Mo at Jung-san gamit ang isang ambulansya. Nagtungo sila diretso sa ospital upang ipasuri ang kondisyon ni Jung-san matapos ang matagal na pang-aabuso. Sinabi naman ni Hee-jo kay Kang Mo na susunod siya sa ilang sandali matapos asikasuhin ang mga naiwang gawain sa pasilidad. Sa ibang dako, nagpanik si General Park sa pagtakas ni Jung-san kaya inutusan niya ang kanyang kanang kamay na hulihin ito sa kahit anong halaga. Siya rin ang informant ni Kang Mo sa hotel, gayunpaman, sa isang pribadong pagpupulong, nabunyag na si Jang Hee-jo pala ang totoong pinuno ng makapangyarihang kriminal na organisasyon ng mga dating operatiba, at kanang kamay niya ang informant na akala ng lahat ay nagtatrabaho para sa general. Magkasama nilang minanipula ang mga kaganapan upang manakaw ang nakatagong kayamanan ni General Park. Sa isang video meeting kasama ang iba pang mga general, nabunyag ang mas malaking pagsasabuatan, nagkakaisa silang agawin ng ilegal na pera ni Park upang paghatian ito. Ngunit sa pagkaunawa na masyadong sakim at sagabal si General Park, nagpa siya si Hee-jo na pagtaksilan at tuluyan na itong iligpit. Samantala, dinala ni Kang Mo si Jung-san sa doktor na inayos ni Hee-jo. Nagsabi ang kasabwat na doktor na baka bumigay na ang katawan ni Jung-san sa magdamag na iyon. Ang hindi alam ni Kang Mo, may nakatagong kamera sa silid na nagpapahintulot kay Hee-jo na panoorin at pakinggan ang lahat ng nangyayari sa loob. Pag-alis ng doktor, isiniwalat ni Jung-san kay Kang Mo ang flash drive ay nakatago sa kanyang basement, kasabay ng pagbibigay ng access code. Bago umalis si Kang Mo upang makuha ito, iniwan niya ang kanyang cellphone kay Jung-san in case of emergency. Matapos malaman ang lokasyon at access code, agad na inutusan ni Hee-jo ang kanyang mga tauhan na kuhanin ng flash drive, habang sa mismong sandaling iyon ay papunta na rin doon si Mison upang hanapin ang flash drive na nabanggit ni Sienwo. Unang nakarating sa kinaroroonan ng pinag-aagawang flash drive ay ang informant ni Hee-jo. Gamit ang access code madali itong nakuha ng informant. Pagkatapos ay nag-utos si Hee-jo na iligpit sina Kang Mo at Jung-san. Lihim na tinurukan ng lason ng doktor ang IV ni Jung-san, ngunit bago mapahamak ay nakalaban ito, pinatumba ang doktor, at tinawagan si Kang Mo upang alamin kung kanino ba talaga siya nagtatrabaho. Sinabi ni Kang Mo na tinutulungan niya lang ang asawa niyang si Hee-jo. Isiniwalat ni Jung-san ang katotohanan ng 6 na taon na silang hiwalay ni Hee-jo, ang mismong taon kung kailan itiniwalag si Kang Mo sa militar. Habang natutulala si Kang Mo, nagkamalay ang doktor at binaril si Jung-san. Habang ang kotse naman niya ay sadyang binangga ng mga tauhan ni Hee-jo. Samantala sa bahay ni Jung-san, dumating si Mison, nakipagyera sa informant, at matagumpay na naagaw ang flash drive bago nagmadali patungong basement. Habang nagtatago sa basement, mabilis na kinopya ni Mison ang data mula sa flash drive patungo sa kanyang cellphone, bago ito itinago sa ibabaw ng cabinet at sinira ang drive. Dahil walang matakasan, isinuko niya ang sarili. Tapos ay dinala siya sa torture chamber sa utos ni Hee-jo. Upang pilitin siyang magsalita, nagbanta si Hee-jo na papatayin si Kang Mo sa harap niya, kaya sa ilalim ng matinding takot, isiniwalat ni Mison na ang data ay nakasave sa cellphone ni Kang Mo.
Matapos makumpirma ang impormasyon sa tulong ng informant, iniutos ni Hijo na patayin si Kang Mo. Ngunit bago siya mapahamak, ipinamalas ni Kang Mo ang kanyang totoong kakayahan at isa-isang pinatumba ang mga gwardya. Samantala sa headquarters ni Hijo, isang kasamahan ng tino-torture na doktor ang nagtangkang patayin si Misun upang maghiganti, ngunit saktong lumitaw si Kang Mo at mabilis nitong isinalba ang kanyang asawa. Natulala si Misun nang mapanood ang malupit na kahusayan sa pakikipaglaban ng asawa. Dahil hindi siya makapaniwalang ang lampang lalaking kilala niya ay may ganoong katinding kakayahan. Nang walang pag-aaksaya ng oras, mabilis na inilabas ni Kang Mo si Misun mula sa headquarters bago pa sila maabutan ng mga natitirang tauhan ni Hijo. Habang tumatakas, hiningi ni Misun na malaman ang totoong pagkatao ni Kang Mo, ngunit hindi muna ito masagot ng asawa dahil sa tindi ng paghabol sa kanila. Matapos ang isang mahabang karera, nag-isip si Kang Mo ng matalinong plano at matagumpay na nailigaw ang lahat ng mga tauhan ni Hijo sa isang mapanganib na high-speed chase sa highway. Nang tuluyan ng makaligtas, humingi ng paumanhin si Kang Mo at ipinagtapat ang katotohanan, isa siyang dating special agent na eksperto sa counter-terrorism, at binuran niya ang kanyang pagkakakilanlan pagkatapos magretiro upang protektahan ang mga mahal niya sa buhay, lalo na si Misun. Sa pagdinig dito, naintindihan na siya ng asawa at nakiusap na lamang na huwag na itong magsisinungaling muli sa kanya. Sa kabila ng lahat, nakaramdam pa rin siya ng pagmamalaki sa pagkaalam na nakaligtas ang asawa sa ganoong kalupit na nakaraan. Matapos ang usapan, bumalik sila sa bahay ni Jong-san upang bawiin ang nakatagong telepono, ngunit hindi na nila ito mabuksan dahil binago na ni Hijo ang password. Dahil wala nang ibang pagpipilian, iminungkahi ni Kang Mo na pumunta ng diretso sa headquarters ni Hijo upang agawin ang pera at tuluyan itong arestuhin. Mabilis na inihanda ng dalawa ang kanilang mga gamit at lumabas. Gamit ang kanilang mga pinaka-advanced na sandata, mabilis at brutal na kumilos sina Kang Mo at Misun pagdating sa hideout ni Hijo, kung saan walang kaawa-awa nilang pinatumba ang lahat ng mga tauhan nito. Pagdating sa control room ay pinutol nila ang kuryente kaya naantala ang paglilipat ng pondo sa mga kasosyo ni Hijo. Patuloy na pinatumba ng mag-asawa ang lahat ng tauhan ng sindikato na nakakasalubong nila. Dahil unti-unting nalalagas ang mga tauhan, napilitang tumakas si Hijo. Bagamat marami pang tauhan na nakatayo, kumilos sina Kang Mo at Misun nang may malupit na kahusayan at walang pag-aalinlangang pinabagsak ang mga natitirang puwersa nito gamit ang kanilang karanasan. Habang papatakas si Hijo, natulala siya nang makitang bagsak na ang 12 ng kanyang mga sundalo. Sa sumunod na kaguluhan, sumabog ang mga smoke bomb na nagpabagsak sa mga natitira pa niyang tauhan, habang ang kanyang informant naman ay nakatapak ng mina. Tumilapon si Hijo at kanyang informant sa lakas ng pagsabog. Dalawang figurang nakadamit sundalo ang lumapit at isinakay siya sa kotse upang ilayo sa eksena. Nakaramdam ng kaluwagan si Hijo sa paniniwalang nakatakas siya, ngunit mabilis itong naglaho nang mapagtanto niyang ang dalawang lalaki ay sina Kang Mo at Misun pala na nagbabalat kayo. Bago pa matapos ang lahat, biglang sumulpot ang informant at ibinangga ang kotse nito sa kanila, kaya nakatakas si Hijo tangay ang isang maleta. Agad na hinabol ni Misun si Hijo, habang si Kang Mo naman ay naiwan upang makipagbakbakan at tuluyang mapatumba ang informant. Nang makahabol si Kang Mo kay Misun, tila makakatakas na si Hijo, ngunit nanatiling kalmado si Misun at binaril ang tangke ng gas, na nagpasabog at nagpabaligtad sa kotse ni Hijo. Matapos tumilapon ni Hijo mula sa nawasak na kotse, mabilis na lumapit sina Kang Mo at Misun upang kuhanin ang maleta na magsisilbing ebidensya laban sa kanya at sa kanyang mga kasabwat. Hindi nagtagal ay dumating ang puwersa ng militar at tuluyan ng dinakip si Hijo. Gayunpaman, hindi malayang nakaalis sina Kang Mo at Misun dahil kumilos sila ng walang opisyal na warrant at kailangang panagutan ang kanilang mga aksyon. Dumating din sa pinangyarihan sina Sangyong, Hunki, at Dongso na nanginginig sa nasaksihan. Natulala si Sangyong nang malaman na si Kang Mo ay dating counter-terrorism specialist. Kaya napagtanto ng buong team na hinding-hindi na nila siya titingnan bilang takusa. Habang dinadala sina Kang Mo at Misun sa kustodiya ng militar, sumaludo sa kanila sina Sangyong, Hunki, at Dongso bilang respeto. Pagkaraan ng 6 na buwan, muling nagbalik si Kang Mo sa serbisyo bilang isang detective. Ngayon ay di lang sila magkasama bilang mag-asawa, bagkus magkatuwang din sa trabaho nila bilang isang sekreta.